Ikaw ba ay nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Hello at isang magandang gabi po sa inyong lahat. Of course, it's Friday at kompleto ba yung barkada natin? No? I think kompleto, no? Tatlo lang tayo. Ito po ang inyong lingkod, of course, si Father Pep Bacay, ang inyong among sa Himpapawid at ang director po ng Commission ng Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Welcome po sa ating lumalaking barkadahan kay Kristo, no? At dito pa rin po tayo nagkikinig sa ating paboritong radio station, ang radio station ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga, ang 91.9 Bright FM. Friends tayo. Ayan. At ako'y napalad na dalawang nanggagandahang mga anghel ang kasama ko. First time, no? First time yan. Sige, yung first angel, bumati ka muna. Tatlong araw na lang nawala mo. Hindi, medyo kailangan, medyo mambobola muna ako, no? para gumising kayo. Sige, Sterson. Kung alam nyo lang po kung anong pinag-uusapan natin bago sige. kaya lang off the record. Okay. Po, Sister Zon Kayanan, bumabati po sa inyo ng isang napakagandang gabi po ngayon, Friday, araw ng Apo, ng mga Apo devotees. Galing ako kanina doon. Yan. Nanay ko rin. And of course, malapit nang matapos ang liturgical year. And today is the 32nd Friday in Ordinary Time. Yan. Isang week na lang po at tapos na ang dahil Christ the King celebration na 33 na lang next week. Yan. Yeah, pero wag mong apurahin ang Christ the King. Sa bagay, yan ang topic natin ngayon, yung ending. I-declare na hari ang ating Panginoon. Kaya wag po kayong mainip, isang linggo na lang. I-declare na natin siyang hari. Yan. And may isang santa, kapiyastahan niya ngayon, Saint Frances Xavier Cabrini, sa siyang virgin. Patron saint ng mga immigrants. Immigrants. Yeah. Okay. Okay. Sige, mamaya ihimayin natin ang kanyang buhay, no? Of course, ang pangalawang anghel, hindi ko na tinatawagan na go-go girl Angel muna. Naku, angel. Mukhang nabuksan ang paningin niya. Sister Day. Sa loob ng ilang araw na nag-retreat sila. Oo nga. Duminaw yung medyo paningin. may halo pa kami, Sister Son. Kaya nga mga angel Congrats ko si Monsi. Halo. Si Monsi. Hindi hello, halo. Halo. Ang speaker nyo. Sige. Opo. Congrats, Monsi. Bakit kaya? Sige, magandang gabi po sa inyo lahat. Biyernes na naman po at kasama po ninyo si Sister Daisy, ang inyong Kadabar Kadstring Biyernes. Ako po ay nag-hello sa lahat ng ating mga listeners, lalo na po yung mga pamilya ko dyan sa Pampanga Provincial Jail. Yan, yung ating mga inmates. At masaya ngayon yung mga tao dahil payday. Oo nga pala. Alam ko payday ngayon. Payday. Oo, kaya ako nagpunta na. Kaya marami na naman ang gigimik niyan. Opo. Hinay-hinay lang sa paggastos, no? Friday the 13th pala ngayon. Friday the 13th, yes. And at the same time, yan. Uy, marami ng mga, dyan, sa palengke, yung punong-puno ng mga Christmas decors, na lahat, di ba? Kanina nag-decorate na sila Brother Sunny tsaka Kanina nga sa Apo hindi na ako tumingin sa mga nagtitinda para Bakit? hindi ako matukso. Payday pa naman. Talagang dire-diretso ko, bilis, sumalis na ako sa store. Hindi na ako tumingin kahit hindi ako tumingin talaga. Talaga. Nakapasubo. Self-control. Talaga. Ganun pala. Bilib ako sa inyo. Sa susunod magsuot ka nung para sa kabayo. Sa ganon, yung pamimili ng luxury items, malakas ang self-control. Pero pwedeng bumili sa sa religious store. Ayun. Pwede yun. Yan naman ang gusto ko sa Esther. With the exemption of that. Ikaw, ha? Basta sa religious store, okay.
Ay, at saka naman yung mga binibili dyan talagang, Oo, kailangan. about Bible Diary, Oo naman. mga, di ba? Nakakatulong. Yung 365 days, yung mga ganyan, no? Mga regalo. Oo, pagregalo talaga, no? Dahil Ay, malapit oo, ang magandang Pasko. pangregalo. Mga kalendaryo, mga, di ba, Catholic calendars Ang natin. regalo mo, amo, ngay, hahanda ako na by hook or by crook. Oo, syempre. Automatic naman yan, Sister Son. Yan ang Huwag ka na pangako ko mamili. sa'yo. Basta yon, bibili ka ng mga Of course, gospel. Hindi na ako bibili ng ibang mga palamuti. Yan na lang ang bibilin ko sa religious store. Yan. May ano pa yun, may kasama pa pong dedication ni Among. Talaga. Diba? May Lalagyan pa niya ng value-added dedication. attraction. Huwag mo nang i-announce, baka yung mga hindi ko binibigyan manghihingi sa akin. Maglilinya na sila. Oo nga, no? Naku, nakakatawa tayo ngayon, no? Okay, diretso na tayo, Sister Son, sa ating mga text line numbers. Okay. Yan, yung mga gusto magtalakayan, mamaya. Okay, talakayan po kayo sa amin by means of your text messages. Smart po 0918-351-8282, 0918-351-8282, Globe 0917-363-3738, 0917-363-3738. Para po sa mga gustong maging members ng ating Connect Ka Katekista program, no? Just type REG, all capital letters and then space, your full name and then / name of your vicariate, parish or your school, o kaya po yung address ninyo. At ipadala po dito sa ating Globe number 0927-891-0966. No? Ulitin ko po, 0927-891-0966. Pagka naka-register na po kayo, every day ay may mga napakagandang mensahe from the Lord, to start your day right, as they say, no? At lalong-lalo na kung may mga kahilingan kayo, intentions, pasasalamat, pwede nyo pong i-text, no? Sa number na yan, at isasali po natin sa ating daily masses, no? Diyan sa Arzobispado de Pampanga Chapel. Pinapasalamatan po natin si Sister Son Basco of Our Lady of Victory for maintaining our SMS service para po dito sa ating Connect Ka Katekista program. At yun naman pong gustong mapanood kami sa kanilang mga Ustream, simply type www.ustream.tv, www.ustream.tv, at i-type po ninyo dun sa box yung Bright FM 919. Bright FM 919. Yan. Okay, yung ano ba? Sige. Facebook? At Facebook, saka counseling lang. kung gusto nyo naman pong mapakinggan ng mga nakaraang episodes, nasa Facebook account name Barkadahan kay Cristo Pampanga. Yan, at may counseling number po natin kami, 0922-831-5967, 0922-831-5967. Thank you kay Ronnie Pascual for maintaining our Facebook accounts. Okay, babasahin po sa atin ni Sister Daisy ang ating ebanghelyo sa gabing ito. Ang ating ebanghelyo galing kay Lucas, chapter 17, verses 26 to 37. Ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noah. Ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa barko. Dumating ang mga baha at namatay silang lahat. Gayon din ang nangyari noong panahon ni Lot. Ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, bumibili, nagtitinda, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw nang umalis si Lot sa Sodom, mulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Ganon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon ay nasa bubungan ay huwag nang bumaba pa at kunin ang kanyang mga kasangkapan sa loob ng bahay, at ang nasa bukid ay huwag nang umuwi pa. Alalahanin niyo ang asawa ni Lot. Ang sinumang magsikap at iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sinumang mawawalan ng kanyang buhay ay siyang makakapagligtas nito. Sinabi ko sa inyo, sa gabing iyon, may 2 taong nasa isang higaan. Kukunin ang isa at iiwan ang isa.
May dalawang babaeng magkasamang nagtatrabaho sa gilingan. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Saan po ito mangyayari, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya, kung nasaan ang bangkay, doon magkakatipon ang mga buwitre. Ang ating ebanghelyo. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesus. Sige, Sister Son. Okay, napakaganda po ng Ebanghelyo ni San Lucas, no? Sa gospel natin ngayon. So, yung mga tao po noon parang hindi nila nakita yung mga signs na ng panahon, no? Na ang pagdating ng last judgment, hindi po nila nakita. Kaya ang Panginoong Jesus parang nire-reprimand sila, no? At ang sinasabi din po ng Panginoon na ang pagdating niya, kasi di po ba kahapon, kaharian ng Diyos, no? Pinag-uusapan. Ang pagdating niya, hindi siya extraordinary one. Actually, ang pagdating po niya sa atin, He's always coming to us always, no? Kaya kailangan vigilant tayo. As long as, ayan po, nakikita natin na tayo marunong magmahal, and then ito nga ang God's coming sa buhay natin, huwag nating isipin na matatakot tayo. Kung hindi, it should be a cause for joy, no? Dapat masaya po tayo kasi sa pagdating niya talagang makikita natin ang fulfillment ng kanyang mga promise sa atin, no, sa buhay natin, pati na yung kaligtasan natin. No? Kaya nga kahapon po napakaganda yung isang team ng Kanawan conference sa Sakop po. Sabi doon, I have come in order that you might have life. Life in all its fullness. John 10:10. Oo. Ayan, napakaganda po. I have come in order that you might have life. Sabi niya, life in all its fullness. Kaya wag po tayong matakot sa pagdating ng end, ng judgment, ng last judgment. Wag po tayong matakot. Kung hindi, sabi ko nga kanina, mas lalo nga tayong magsaya. Dahil, ayun na, life in its fullness ang mararamdaman natin. Kanawan. Kanawan. Yeah, Sister Day, thank you, Opo. Sister Son. Opo. Totoo yung sinabi ni Sister Son, no? Ang importante dito, message ng ating Panginoon ay pagiging laging handa. Vigilance, no? Kasi nga, dadating yan na hindi magpapaalam. Para nga daw na magnanakaw na dadating yan. Siyempre, ang magnanakaw, hindi naman niya sasabihin na, oy, magnanakaw ako sa mga alas 12. Hindi naman niya gagawin yon. So, ganun din ang pagdating din ng ating Panginoon, no, bilang hari natin. So, importante lang dyan, hindi naman ibig sabihin na iniisip natin yon ay matatakot na tayo at kala mo lahat na lang ng bagay talagang hindi na tayo nagkakaroon ng time na ma-enjoy natin yung buhay natin sa tamang paraan dito habang buhay tayo. So, ang importante po dito ay we still live our lives to the fullest, no? Maging ganap pa rin ang ating buhay. Nagtutulungan, nagtatrabaho, at nagmamahalan. At ang importante dito nga wag nating sayangin ang bawat araw. Dahil ang lahat po ay dumadaan at hindi na babalik yung panahon. Kaya ako po, nag-enjoy po ako kahapon. Oo nga. Talagang, Kaya hanggang ngayon, masaya pa tayo. Oo, nag-enjoy ako sa presensya ng mga guest speakers natin, lalo na yung ating minamahal na kardinal. Ang ganda ng kanyang mensahe, no? Yung pagiging, wag daw tayong maging paranoid. Kaya tayo hindi natin natatamasa yung buhay na masarap dito sa mundo, yung buhay na kung bagay yung the kingdom of God on earth na madadanasan natin sana, kaya lang nagiging masyado na tayong paranoid. Lahat na lang nagdududa tayo sa katabi natin, sabi nga niya. So why don't we just be ourselves, enjoy life to the fullest in the way that God is teaching us, which is love one another. Love one another and as I have loved you, and good stewardship. Yun ang mga Hindi naman kasi importante, sabi diba? niya Sabi niya yung stewardship Oo. na maganda.
mas maganda daw sa mundo pag nagbabahaginan. Yan, we share each other's treasures dahil hindi naman sa atin yan stewards lang daw tayo. Yan. Yun lang po. That's very true. At alam niyo itong gospel, I was reminded by yung parang kuminsan yung philosophy yan ng iba yung eat, drink, be merry, and for tomorrow you will die. Mga ganyan, no? Tapos life is short, yung mga ganyan, no? You only live once. Parang yung isang website na binabawat, sabi, life is short, have an affair. Naku iba namang klase yun. Iba naman, no? Yung parang it encourages parang may mga adultery sa mga, diba? Pero dapat have an affair with the Lord. Yan. Dapat siguro yan, no? Kasi totoo naman yun, life is short. And since it is short, kailangan naku naman, live it to the fullest. Opo. Kaya nga Kanawan yung title ng affair kahapon, yung event kahapon, Kanawan. Dahil ang ibig daw sabihin na yung kaginhawaan sa iyong paggamit ng mabuti ng mga binigay ng Diyos sa atin. Pinahiram lang sa atin. Enjoyin mo yan at huwag kang masyadong mag-iisip ng negative. Walang nega. Ito nga yung nangyari dyan sa, the Lord made mention of the days of Noah, no? Ito nga, they ate, they drink, they get married, no? Yung mga tao, walang pakialam, no? Basta't yung sarili nilang enjoyment, no? Sino ba naman ang hindi mag-enjoy kakain ka sa stasyon, iinom ka, mga mag-aasawa, no? Parang ganyan. Ganon din, sabi niya, ang the days of Lot. Alam natin yung Sodom and Gomorrah, ate, they drank, they bought, they sold, they planted, they built, no? Maraming ginagawa yung mga tao, no? Kaya lang, pero parang sa kanila lang, sa pansarili, no? Basta't ako'y kumakain, basta't ako yung umiinom, basta't ako, yun. Enjoy life, pero yung pag-enjoy nila, pansarili lamang. Their personal enjoyment, as they say, no? Parang walang pakialam na whatever comes, no? Parang, ano man ang darating, walang pakialam. Kaya nga, kasi mamamatay din ako, so, I might enjoy, no? My life here. At usually, when we talk about enjoyment, no? Akala natin yung yan, what is pleasurable, what will to satisfy our needs minsan, di ba? Oo. Yan ang hindi naman sabi nga ni Bishop Pambo kahapon yung sa kanyang talk, di ba? Kasama sa pagkatao natin yan yung kuminsan may animal instinct tayo and everything, no? Kaya lang we have to go beyond. Di ba? Hindi lang yan ang buhay yung kukakain ka, iinom ka. Pero nandyan yung mga instincts natin, no? But we don't live by instincts. Diba? Kaya yung pagpapakatao, sabi nga niya, no? At hindi lang pagpapakatao, pagpapaka-Diyos. No? Are we living a godly life? No? Kasi nga, maikli lang ito. Give it your best shot, as they say. Diba? Kasi nga, maikli lang ang buhay natin. At ang isang punto rin dito, dahil maikli ang buhay, of course, it presumes na everything will come to an end. Wala, diba? lahat may ano yan, ano ba yan? Nothing is permanent. Yun nga yung ending. Diba? Opo. Kamukha nga na sine. Ako pag pinipreview ko yung sine, hindi ba pag hindi happy ending hindi ka nababalik. Hindi ka nababalik, diba? Full showing na. Kasi kung manonood ka, kasi entertainment ka diba? Kung hindi ka na-entertain, kasi nanonood ka ng sine, precisely, kung minsan ma-entertain ka, yung matouch ka, kung minsan ma-inspire ka, di ba? Pero pag yung ending, parang tragedy. Naku, no? Hindi ka nga babalik. Kung minsan hindi ka babalik, di ba? Kaya nga yung ibang nag-e-enjoy sa buhay nila, yun nga, eat, be merry, and drink. Hindi nila ine-expect yung mga terrible na darating. Kung hanggang doon ka lang, talagang parang there is a tragic ending for you. Diba? Magugulat na lang Magugulat sila. ka na lang. Hindi nila in-expect yun dahil nag-enjoy lang sila. Ito nga iba sa days of Noah. Naku naman. Hindi ba lumubog ang buong mundo? No? Buong mundo lumubog. Di ba tinatawanan si Noah? Nako.
ano ba nasisira ng ulo itong si Noah ito? Diba? Pala, totoo pala yung sinasabi niya. Ayaw makinig eh. Oo nga Kasi po nag-enjoy eh. Worldly standard yung kanila Diba? eh. Nag-enjoy yung mga tao. Tapos so nga, talagang akala nila yung si Noah tsaka yung pamilya. Even the family, I mean to say, no? Yung medyo naapektuhan dahil nga kinukutsa sila. Why are they building a very big ark? Diba? Oo nga eh. Pero tama si Noah May dahil specifications pa yun, Among, di ba? ang Panginoon medyo nung panahon ni Noah siguro talagang napuno na. Oo. Ano ba yung ni Fernando po, yung puno ng salop? Puno na sa loob. Diba? Kailangan ng Too much palusan, sabi Too much na. Sobra na. Tama na, sobra na. Mukhang kapapangan yun, Star. Kahapon, may Pagpuno text na na naman sa sa atin yan. Kahapon kasi, ang tagal Diba? namin iniisip yung well. Yung balon. Balon balon. pala. Oo. Puro kami talaga. Talaga. sabi. Oo, iba naman yung talaga eh. Pampangan yun, sabi ko. Oo. Yun, may nga. nag-text sa amin binigay niyo kinorek talaga. niya. Tagalog Tagalog po, balon, sabi yun. niya. Yun. Napakaganda naman yun, yung tinicheck niyo po kami kung meron Oo nga. kayong pagkukulang sa mga Tagalog na. Ito sa kay ark. Ano yung arko? Arko. Arko ba yan? Arko. Yan si Noah, no? It's a very clear example ng yung mga tao pag nag-e-enjoy ka. Naku, parang walang bukas sa iyo. Nakakalimutan. Parang ganyan, di ba? Yun lang pong pinansin po ni Pope Francis ngayon yung kailan lang, the other day, na madami daw na miss na family time because of technology. That's Minsan, true. nasa dinner table sila, kanya-kanya sila ng paggamit ng mga gadget. Hindi na sila Dini-discourage niya yung mga pamilya na Marami at least sa yung, dinner table distraction. daw. Opo. Kahit Diba? sa dinner table lang man sana daw, makapag-interact sila, makapagbalitaan. But not now. Ngayon daw, talagang pati sa dinner table, kanya-kanyang gadget na yung mga, tama. yung mga bata. namimiss nila yung oras, yung panahon na pwede silang mag-bonding. Yun. Kaya ako pagkasama ko po yung mga anak ko ngayon, I see to it nga, tinatabi ko muna yung itong aking cellphone para yung quality time namin naman That's true. ma-enjoy ko. Yun. Because you'll never know, no? Yun Yung na nga life is short and Biglang we don't have dadating the sabi nga yung certainty when the end will come, di ba? So might as well yan, live the moment, seize the moment. And at the same time, ito nga, kamukha rin dito sa nangyari kay Lot, di ba? Yung mga tao, sige. No? Parang, sabi nga ni Sason kanina, may control siya sa mga shopping. Kung hindi mo yung talaga, mga si impulses Sason. niya, alam niyang manehuhi. Oo. Ito yung mga taong ito, yan nga, parang napuno na rin ang Panginoon dito nung panahon ni Lot. No? Kaya nga, hindi ba, nagtawaran pa ito eh. Di ba? Kung makakakita kayo na sabi ni Abraham yung 50, no? Tapos ang ganda ng story niyan, di ba? Kung ilan ang yung kung may makikita kang mga banal at mabuti sa 50. Papatay. Tapos pwede bang umirit pa? 45, 40. Bumaba ng bumaba. Kasi talagang wala. Kaya nga. Pero talaga may mercy pa rin ang Panginoon. Kahit isa na lang Kaya nga, no? Okay pa rin sa kanya. Oo nga. Pero ito nga, pati yung wife ni Lot, no? Ayun na Nakita nga, natin, di ba? Naging, ano ba yung asin? Asin po. Oo. Kasi sa buhay nga naman, kapag ikaw ay nagbago, Yan. mahirap kasi kapag bumalik ka sa dati mo, para kang naging asin dahil para kang mapaparalyze sa mga bagay na tinatin ng masanting. Ganyan, yung maganda na sana patutunguhan mo, biglang-bigla lilingon ka pa at babalik sa dating ugali. Sayang. That's very Pillar of salt. A pillar of salt, no? Look Yun. back and became a pillar of salt. Magiging matigas na ulo mo So, hirap na magbago kapag ganyan. So, since life is too short, wag po nating sayangin, no? Yung ating kuminsan ano ba yung priority natin? Puro ba personal enjoyment? Ito nga, during the time of Noah, during the time of Lot, itong mga nangyari, they enjoy, parang wala nang bukas sa kanila, and it seems that they have forgotten ano ba yung napakahalaga sa buhay natin, di ba? Opo. And pero yung sad to say, lahat ng yan may katapusan. Di ba?
Walang permanente dito sa mundo. Kaya nga. Ay may hangganan. So sana nga yung buhay na itinalaga sa atin ng Panginoon, no, kahit na maikli lang 'yan, kailangan talagang gamitin natin, no, sa tamang paraan at lalong-lalo naaayon sa kalooban ng Diyos, no. Yan. Okay, let's Yes. cut muna yung ating conversation. Ganda, no? Itutuloy natin mamaya yan. And of course, yung ating patron saint of the day, no? Sa ating mga texters. May mga texters na ba tayo? Wala pa. Okay, at mag-text na po kayo at makisali po, makisangkot sa ating talakayan ngayon, no? Tungkol dito sa ating pinag-uusapan regarding our gospel reading for this evening. Let's take a break at magpatugtog muna po tayo ng isang religious song para po sa inyong lahat ito. Lead me, Lord. Lead me by the hand and help me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord. Lead me all my life. Walk by me. Walk by me across the lonely roads that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart. All my days, all my life, you are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Lead me, Lord. Even though at times I'd rather go alone my way, help me take the right direction. Take your road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life, you are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. I just cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life, all through my days. So lead me, oh Lord. Lead me. Nagbabalik po ang Barkadahan kay Kristong radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga.
Yan, may mga texters yata tayo, no? Of course, kanina po ay pinag-usapan nga natin itong minsan nakakatakot din itong mga yung Days of Noah, si Lot, mga ganyan, no? Parang ang contemporary setting yung Yolanda, o kaya yung mga tsunami, mga ganyan, di ba? Nakakatakot, Yung no? mga biglaan. Mga lando, mga ganyan, di ba? Oo nga, yung mga massive, madamihan. Meron naman mga particular na kanya-kanyang araw ng pagyaon. That's right. Oh. Tapos yun nga, nung nakakatakot pa rito, yung sabi ng Panginoon, yung may kukunin, no? Oo nga, lagi pair, yung isa may iwan, yung isa isasama. Kasi nga, Yun ang good and evil siguro. part of the ending ay ang judgment. Yun na nga, parusia. Di ba yung judgment, no? May maiiwan, may makukunin, no? Ganyan, no? The sheep and the goats. May talagang huhusgahan tayo, no? Laging in pair, That's yung God's good and judgment, evil. oo. Good and evil. Actually, alam nyo, pagka when we talk about judgment, ang ibig sabihin niyan, actually, ito sa theology ito, no? Parang God is just confirming Yun, tama. yung judgment na ginawa natin. Kasi, di ba, we make our choices, no? Di ba? So, tayo nagpipili, tayo nagde-decide. Free will. So, may free will tayo and everything, no? So, tayo rin ang nag-impose ng judgment sa sarili natin. And God, sabi nga, He is just confirming, no? Yung mga choices and decisions that we made, no? So, huhusgahan tayo ng Panginoon sa mga pinili natin, dinicide natin, ginawa natin sa buhay natin. So, parang, we cannot totally blame God, no? Kung halimbawa, hindi maganda yung judgment sa atin. Siya Diba? lang nag-i-implement. So, pagka yung isang kabataan na pariwara yan, pinili niya yun. That's right. Siya. Ng babae, ng lalaki, pinili niya yan He was the one who decided, no? Kaya nga parang sinira mong buhay mo. Kung minsan may mga ganyan, yung mga magulang, no? Yung, Father, ginawa na lahat namin. Mga ganyan, di ba? Lahat ng inisip naming nakakabuti sa kanya, and yet, Ginawa pa rin niya. Kasi may free will, may personal decision yung anak nila, no? Sabi ko nga, wag kayong, of course, kung minsan, they feel accountable, no? Pero sabi ko nga, if you have done your best, hindi kayo nagkulang sa paalala, at ganyan naman ang Diyos, diba? Hindi rin nagkukulang sa atin. Opo. Kaya pumapasok din po dyan yung mercy and compassion Okay. Yung yung akayin natin ang isa't isa Tama. papunta dun sa tama, dun sa tamang lalo na daan. sa magulang, di ba? Ikaw Oo naging nga. magulang. Ay, naku. Yes, oo. Napagdaanan ko yan. Oo. Inakay mo yung anak mo. Sa tamang paraan, no? Sa tamang landas. Okay, may mga texters yata tayo. Isa pa lang. Sige. From 5755. Magandang gabi po. Sa ating gospel, ang Panginoong Jesus ay hindi nagsasawang nagpapaalala sa kanyang mga alagad at mga tagasunod na huwag maging complacent at manatiling mapagmasid at laging handa sa di inaasahang second coming of Jesus, na kung saan ang mga tupa ay ibubukod sa mga kambing. Lahat po tayo ay nagnanais mapabilang sa hanay ng mga tupa, kung kaya't ngayon pa ay bawas-bawasan na ang excessive earthly life, eating, drinking, merrymaking, at sundan si Jesus at isabuhay ang kanyang mga tinuturo. We don't want to be caught with our pants down, di po ba? Salamat po. May figurative pa siya, expression. Don't be complacent. Minsan parang kampante. Kampante ba yung complacent? Kampante po. Lalo-lalo na kung ka lang. kung nakababad ka sa ganyan lang. buhay na marangya. Hindi mo na mapapansin. May dumadaan nga pala sa buhay na kailangan mong harapin at wag kang malunod dun sa parang wala kang pakialam, indifferent, parang ganun din, no? Ayun na nga, opo. Yan, okay, may isa pa dito lang 9627, no? Okay. Siguro kanina narinig tayo nito. We don't have everything to enjoy life,
but we have life to enjoy everything. Oh, yun. And happy weekend po. Happy weekend. Ang ganda reminder nun. Mm. Oo nga naman, yan, sinabi nga Whatever kahapon we yan have, di ba? Opo, yung good stewardship nga. Yun, no. Binigay na lahat sa atin, kaya lang hindi natin ginagamit sa fullest. Ang mga biyayang binigay sa atin ng Panginoon, nandyan lang sa tabi natin, hindi natin ginagamit sa mabuting paraan at hindi natin ibinabahagi sa ating mga kapwa. Kaya doon tayo nagkakaroon ng hindi kaginhawaan or kanawan. Yun, no. Nagkakaproblema dahil doon. Kaya nga, no. Ito nga sa ating second portion dito, yung nabanggit nga natin, yung nga yung about judgment, no. Kasi may kukunin, may maiiwan, no. Sabi nga rito, dalawa sila sa kama, yung isa makukunin, yung isa hindi. May dalawang babae naman, ano ba yun, ng grinding, yung gumigiling. siguro ano yan, no? Yung May ginigiling. wheat o something, rice siguro, no. Yung isa, kukunin, at pagkatapos yung isa, may iwan, no? Sabi nila, saan, Lord? No? Saan ba ito? Sabi niya. Ito nga, where the body is, there the eagles will be gathered together. Kung saan ang mga katawan. Mga vultures. No? Minsan yung mga vultures. Buitre ito, no? Alam mo yung mga buitre, siguro wala tayo dito, no? Wala po. Yata. Iniintay nila pag merong patay o cadaver. Kasi ano sila, yung parang eagles. Parang eagle, yan. Eagle, vulture, they are very much attracted with yung laman, carcass. Yung ganyan, di ba? Alam nila yung mga namatay ng mga, for example, hayop. No? Kaya ako nakakita sa atin. Kaya pag merong may namamatay or halimbawa sa forest or sa fields, pag may nakikita silang medyo nanghihinang tao, kaya malapit na, meron silang senses eh. Oo. Hindi ba dun Nasa-sense nila kagad. I think dun sa isang, ano ba yun? Sa Africa. Oo, yung best picture yata, ewan ko. Opo. Yung pinicturean na may isang malnourished na bata. Nakabantay yung vulture. Nasa likod yung vulture. Alam mo, nagpakamatay daw yung Nagpakamatay po yun. Si, ano nga bang pangalan? Nakalimutan ko na yan. Nagpakamatay po yung photographer. Kasi yung photographer, he couldn't do anything about it. Kaya masyado niyang na-absorb yung nakita niya. Nakabantay na itong vulture na to. Hindi nang mamatay. Inihintay niyang mamatay yung bata. Opo, yun ang naalala ko. Kaya nasabi ko po ngayon yan eh. Kaya medyo, ano siya. Nasa ano yun eh, nasa Facebook. Talagang wala ka ng kaligtas pa, Sister Son. Nakalimutan yung pangalan ng Pagkamatay ka na daw, photographer. tapos kang bata ka. Nanalo pa po ng ano yun eh, nanalo pa ng Pulitzer Prize. Hindi niya in-enjoy kasi It's an international, hindi niya nabigyan ng lunas yung kanyang pinicturan. Diba? Hindi niya nabigyan ng lunas. Oo, kaya, naku, at talagang kailangan mag-ingat tayo, no? Let us make the right choices and decisions sa ating buhay. Kasi nga may judgment darating, no? Kung minsan nakakalungkot pagka ang judgment sa atin hindi maganda. Opo. Diba? At saka nakakalungkot din po, Among, kapag halimbawa ikaw ay may tinutulungan ka, may ginagabayan ka, tapos nakikita mo hindi naman niya tinutulungan yung sarili niya. At sa dating ugali pa rin siya bumabalik. Parang nanghihinayang ka. Nalulungkot ka. Kung pwede lang na talagang 180 degrees mo siyang para sa tamang daan sa dumaan, wala. Decision niya yun. Yes. Wala kang magawa. May naalala kong istorya, no? Naalala ko ito, nabasa kong isang beses. Mayroon daw isang, pagkatapos ng misa. Opo. Nagsimba itong lalaking ito. Pagkatapos ng misa, in-approach niya itong pare. Opo. No? Sabi niya, alam mo, Father, sabi niya, nagdarasal ako, no? Nagsisimba. Sabi niya, I want to dedicate the last day of my life totally to the Lord, no? Yung pinakahuling sandali o pinakahuling araw ko dito sa mundong ito, gusto kong i-dedicate, sabi niya, totally to the Lord. No? Maganda yan, sabi nung pare, no? Maganda na yung last day mo, dedicate mo totally to the Lord, no? Tapos, ang problema ko po, Father, sabi niya nung lalaki, hindi ko alam kung kailan yung last day ko. So, doon pala niya gagawin. Okay. Problema nga siya. Hindi ko alam, Father, yung
yung last day ko. Sabi niya. Hindi ka mukha pagkalimbawa, tineterminate ka na ng boss mo. Alam mo na yung last day mo po. Alam mong paghandaan eh. O kaya yung sa, alimbawa, mag-graduate ka na, di ba? O kaya tapos na yung eskwelahan. Alam mo na. Di ba? O kaya yung halimbawa, yung sa show mo, kung sa TV, isinentansyahan na yung show mo na hanggang dito ka na lang. Alam mo yung last day mo. Opo. Pero totoo yan, ha? Walang nakakaalam sa atin sa last day. Okay, so itong problema, sabi niya, Father, anong kaya maganda, sabi niya, kasi, yun nga, hindi ko alam yung last day ko. So, ito yung sinabi ng pare. I think ito rin, nakakonekta rin dito sa ating, sa gospel, no? Sabi niya, well, iho, the best way, sabi niya, for you to do that is, sabi niya, edi everyday, as if it were the last day of yes. Parang ganyan. Para sigurado ka, kahit na anong araw, no, darating yung last day mo, nakahanda ka at i-dedicate mo lahat ang last day mo sa Panginoon. So parang live as if it were your last day. Parang ganyan, no? Parang yung isang paring, sabi niya, tuwing mag-homily daw siya, nasa isip niya, yun na ang last homily niya. Mayroon prayer sa amin. Kaya gumagana. Meron po kayong prayer. May prayer yan, Sterson, dun sa, pumunta ka dun sa sacristy ng cathedral, nandun, no? Sabi niya, you priest of God, no? Sabi niya, celebrate this mass as if it's your only mass, first mass, your only mass, and your last mass. Wow. Diyan, may mga masakristing malalaki na mayroon kaming ganyan. So when we, before we celebrate the mass, so yun, no, we celebrate it as it's our last, first mass, our only mass, and then our last mass. Parang yun lang ang misa namin. Yun lang ang pinakahuli namin. Pagka ganun, talagang paghahandaan mo pagbubutihin mo yung siyempre naman. Diba? Saka parang naging habit mo na po yung ganon. Yung everyday you live it to the fullest. Yung ang sarap ng feeling. Parang ako na-experience ko po, kala ko mag-expire na ako nung Monday. May nangyari sa akin po yan sa office mo. Pagpanik niya. Nakakalimutan ko po na senior na ako. Dala ko itong backpack ko. Umakyat ako, walang hinto, talaga ang bilis. Pagdating ko dun sa sa floor mismo ng office, nag-pump po ng mabilis yung heart ko, to the point na yung body ko sumusunod sa pumping, gumagalaw din. So, nagpunta kagad ako sa room and then, nagsandal po ako ng mabuti. And then, I prayed, Lord, sabi ko, if it is my day, if it is my last, so thank you. So, kasi naging habit ko na yung living my day to the fullest. Ang sarap ng feeling, yung parang kala mo, ay, tapos na ako. Yung ganyan. Naku, sabi ko, siya pa naman mag-isa kasi nasa Angeles ako eh. Opo. Talaga? Opo, and then, nagdasal lang ako. Pero after an hour, wala pang mga office sa nag-isa ka pa. Nag-isa ka pa. Muntik ko nang tinawagan si Nancy nga. But then, dapat tumawag ka na sa security natin dyan. But I felt good na po. Na-pacify ako. Sayang, akala ko mag-graduate na ako. Pero nagsandal na ako mabuti para pag umalis ako, maganda yung itsura ko. Baka naman yung kumain ka ba ng mabuti? Hindi nga po yun. Baka yung masyadong yung pacing ng pag-akyat ko, na overwork siguro yung puso ko. Second floor lang. Pero dire-diretso ate. So, kung mabilis naman, Sterson, ha? Mabigat yung backpack ko pa naman. Kung mabilis I forgot na medyo may may edad ka na. So yun, no? You will feel happy pala to live earth, your life, because you got used to living your life each day to the fullest. Yes, that's very yun, magaan ang pagalis mo. Feeling. Okay, may isang texter yata tayo, no? Bago natin himayin yung kay St. Francis Xavier, no? Cabrini. Okay, sabi niya, tatandaan ko po ang kwento ni Among Pep. Ayan. Napakagandang panlaban sa ugaling complacent. Very good. Tama yan. At lahat po tayo, no? Kung minsan yung araw-araw natin, no? Ibigay natin totally to the Lord, di ba? Okay, at ito, sino ba ang ating patron saint of the day?
Sige Saint nga. Frances Xavier Cabrini. Okay. Ayan, Saan ba isa siya nanggaling, Sister Son? Oh, first citizen of the US to be canonized as saint. US. Pero Wow. siya, immigrant lang dyan. Di ba? Oh, Hindi siya dahil original siya- na Amerikano. Oh, Amerikana oo, pala. Din. Pinanganak siya sa Italy. Yun, Ah, sa Italy. Sa Europe. Italy. Oo. Okay. Ano ba yung naging apostolate niya at buhay niya, Sister Son? Nung una mong bata pa siya sa young girl, talagang dinesire na niyang to be a missionary, no, sa kanyang Gusto niya kabataan. talaga magmadre, no? Oo. So Mhm. she founded the missionary Sisters of the Sacred Heart. Pero ano siya, ha? Yung poor health siya. Oo nga, kabata pa pero Hindi binayaan ng magandang kalusugan itong anong ito, no? Pero namatay daw yung mga magulang niya, no? I think they work on a farm, no? Yung 13 pala sila, no? Ang dami. na magkakapatid. Oo. Oo. Okay. Pero bilang madre, no, Mother Cabrini, ang tawag sa kanya, nag-open siya ng orphanage at saka school. Mhm. Ayan. Sa Amerika na yan. Oo. And then, Pinadala sila, no? Di ba? oo, Mhm. she became a naturalized citizen noong 1909. Tapos, during the remainder of her life, she founded a total of 67 charitable institutions. Siguro hindi na natutulog itong madreng ito. Oo nga, 67, ano? Hindi ka nga Grabe, no? Charitable institutions and houses. Talagang When the spirit living moves. living her life to the To the fullest. fullest. Oo, totoo Kaya po yun. Hindi ka tama-tama. makatulog. Oo, tama-tama siya talaga sa gospel. Oo, ito yung walang humpay ang kanyang pagtatatag ng mga ano ba ito, mga schools, hospitals, orphanages, left and right. Talaga naman, no? Of course, ito nga yung kanyang apostolate talaga sa Amerika, it started sa mga Italian immigrants, no? No, kaya ganon. Pero ito nga, sabi nga rito, hindi lang sa Amerika, Sister Son. Ito mga, ano ba, 67 ba yan? 67. O, 67. Pero sabi, itong mga 67 na yan, from England, France, Spain, no, sa Europe. South America. At pati South America. Oo. Marami siyang talagang Congregation. na initiate sa mga schools, hospitals, and orphanages. Mabunga siya. Talagang full na full. Kaya nga, oo. Ang sarap ng ganun. Pero kanina nasabi mo, in spite of her poor health, ano siya, meron siyang talagang sabi nga dito, veritable of dynamo of energy. Yan. The spirit Yan, moves. kung minsan Posible magkakasakit pala yun, siya. no? Posible po yun. Yung Energetic sakiting pa ka, pero may energy ka. May energy ka. May energy, oo. Baka naman may iniinom yung madreng yan. Ano ba yung secret? Hindi pa uso. Energy drink. Hindi pa uso noon na mo. Ang energy. Nakakabigla nga di ba? Hindi talaga naman kasi pag yung gustong-gusto mo yung ginagawa mo. Oo, pag nag You have May the adrenaline energy. ka, May oo. adrenaline po siya. Oo, totoo yun. Di ba yung Adrenaline iba, rush. pagka yung, Yung ay, masaya ka sa naku, trabaho. mahina yung katawan ko, may sakit ako, Oo. ay, hindi ko Lalo ka kaya magkakasakit. Ay, yan. lalo ako nagkakasakit sa bahay pag nandun ako. Oo. Sabi nga ni Apo Seto sa akin, painawa ka Daisy. Swerte nga tayo di ba? Oo. Oo nga. At this age, May talagang nagagawa pa ang dami tayo. pa nating Oo. trabaho at this age. Yun nga, hindi ba, may binless na akong namatay, Sterson, no? Huwag ko na lang sasabihin yung, yung dahilan, di ba? Sige Tapos po. nung kinuwento ko sa'yo, I think 21 yata, di ba? Namatay yung, yan, dyan sa, sa tabi ko dyan, no? Okay. Naikwento. Ito yung sinabi ni Sister Daisy, sabi niya, sana, sabi niya, no? Kung akong may edad na ganyan. Okay? Sabi ko sa sarili ko, Dami ko pang si Sister Kisonia, gusto niyang ibaligtarin yung edad niya. Hindi pa matanggap na talagang Talagang nandun na siya. nasa sunset na. Kasi ang dami ko pang pwedeng, ang dami ko pang gustong gawin. Ay, naku, sinabi mo, ako rin ganyan eh. Sabi ko, napakabata pa niya. Ako nga sabi ko, ang dami ko pang gustong Oo, gawin. kulang pa, no? Gusto niya yung Sister Daisy, gusto niya yung edad nung bata, mapunta sa kanya. Malay mo, baka young at heart. Young at heart ka pa naman, di ba? Oo. Ay, talaga ngayon That's right. Sa nagagawa pa natin. Opo. At the age of 65, sabi ko, You can still be fruitful, di ba? paano kung nagagawa
ito. Sabi Parang ko, useful for the Lord. Opo. it is You don't God's you grace. don't feel tired. That's right. God's grace. The adrenaline push is there. There is Adrenaline joy. rush. Yan, the joy of the gospel. Alive. Jesus is God's alive. grace, kung ikaw lang Ay, by 65, the, di di mo ba magagawa yun? Dapat yung by the ganyang grace of God bagay. talaga yun. At palagay ko, alam nyo, dun humuhugot ng lakas ng itong lakas. ating patron saint. Kaya nakaka-push siya. Kahit na sakitin siya, kahit na mahina siguro yung katawan niya. But it did not, I think, prevent her, di ba? From doing From what doing she what did. is given to her as a mission. Opo. No? Totoo yun. Kaya nga, I think lahat ng mga in-establish niya mga eskwelahan, mga hospitals, no? I think in America, no? Ang dami talaga. Kasi when I go to some places, no? Makikita mo itong si Cabrini ito. Oo. Yung mga madre sa mga hospitals, no? They have, a lot of network of schools, hospitals, and even orphanages. No? Kaya, Fruitful niya. mahina ang katawan natin, matanda na tayo, sakitin tayo, pagka nagsilbi ka sa Panginoon, May magagawa ka Push pa rin. mo more, ika nga. pwede pa yan, no? Pwede pa. Pwede Totoo yun. pa yan, I believe that. Hindi dahilan Opo, walang ang imposible. katandaan. Pag gusto Kaya mo nga, talaga. Sister Son, no, tanggapin mo na yung edad mo. Aminin. Matandaan mo pala yun. Matatandaan ko yan. During that time kasi ang dami ko pang gustong gawin. Makakalimutan mo yung Kaya edad mo, yan, no? nasabi, oo, nakakalimutan Ako ganyan ko yung nangyari age sa akin, ko. eh. Oo. Kaya nga. Na sa dami kong gustong gawin, nakakalimutan kong, wow, Oo matanda na nga, ako pala din ako. eh. Nakalimutan ko. Ayun. Basta't Bumigay yung Pero katawan ko. nakakaya. Oo. acceptance na lang, Sister Son. At kung ano yung natitirang lakas. Use it At to the edad. fullest. Hanggang kaya mo. Ayan. No? Okay, let's end our beautiful episode today with a very short concluding prayer. Lord Jesus Christ, I place all my hope in you because you have redeemed the world by your death on the cross and by your victory over the grave. Help me never to lose sight of the goal of heaven, that I may live each day in joyful anticipation of your return in glory. Amen. Amen. Okay, may mga announcements ba tayo? Announcements. Oh, bukas. Wala, may pasok bukas. Ayan, ang principal po ng Alfie, nakikiusap sa ating mga estudyante. Institute. Ayan, pasok po kayo bukas. Ayan, at of course, weekend na naman, no? Weekend. Oo. Opo. Sana magkaroon tayo ng, time to, Opo. of course, bond and With the family. with the family, no? Kasama ko Family. yung family ko sa weekend na ito. Dapat ganyan, no? Huwag po tayong, puro enjoyment lang. Oo. Dapat Day off ko bukas. quality Hindi time. pala, Sunday. Quality time with the family. Diba? Okay. Okay, paalam na tayo. Sister Daisy, may greetings and paalam. Ang misa po sa PPJ sa Sunday ay 3 o'clock ng hapon po. Yun. So, tinanyayahan ko rin po kayo na samahan kami sa aming daily devotion sa Apong Mama Kalulo every 9 o'clock in the evening. Tayo po ay sabay-sabay na manalangin para sa isa't isa. At ako po ay nagpapaalam na si Sister Daisy po ito muli sa Friday na susunod. Tayo po ay magsasama-sama muli. Maraming salamat po, Lala. Thank you, Sister Daisy. And of course, ang malakas pa sa kanyang edad, si Sister Oo nga. Son. Full of energy pa. Yan naman. Ayan. Ayan. Paalam ka na. Maraming salamat po. Nag-enjoy po akong kasama ko kayo. Kahit hindi ko kayo nakikita, pero yung mga text nyo nakaka-motivate po sa amin at nakaka-inspire. Yan. Form of motivation din para sa amin. Thank you very much. Goodbye. God bless and good night po. At huwag po nating kalilimutan ang hamon ng ating ebanghelyo ngayon, no? Let's live our life to the fullest, no? Life is short. Kung minsan po talagang ang buhay natin ay maikli dito sa buhay na ito, no? Pero marami po tayong magagawa sa ating Panginoon, sa ating kapwa-tao, no? Lalong-lalo na ang pagmamahal at pagmamalasakit na pwede po nating ipakita sa araw-araw nating buhay, no? Na nandyan lang po ang mga kailangan nating tulungan sa ating buhay at naway makita natin ang ating Panginoon, no? Lalong-lalo na sa mga naghihirap, naghihikahos at kung minsan may mga sakit at wala ng pag-asa sa buhay, no?
Let us make a difference in the lives of these people. Ito po si Father Pep Bakay, ang director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Muli pong bumabati sa inyo ng magandang gabi. Happy weekend! Ingat lang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig.